pag-ibig, at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailanman. Mga iniibig ko mga kapatid, nagagalak ang kaitaasan ayon sa inyong kabutihan. Napagaling ko para sa isang dakilang Panginoon nang dahil sa pag-ibig. Tunay na ang bawat bahagi ng pagsisikap ayon sa Espiritu ay tunay nga na ito ay unti-unti na nagkakaroon ng bunga na karapat-dapat sa dakilang Panginoon. Na kung paano ang pagpapakita ng kagandahan ng puso para sa Panginoon ay ialay ang kanyang sarili na buong buo. Mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga na ipagpatuloy nyo ang inyong pag-aaral. Dagdagan pa ang pagsisikap, laliman pa ang pangunawa ayon sa hinaharap na buhay. Na kung paano ang pagbibiyaya ay bumaba sa inyo, ay tunay nga na ito ay bigyan nyo ng pagpahalaga na higit pa sa inyong buhay. Nang upang nang sa ganon maipamalas ninyo sa dakilang Ama na tunay nga na ang bawat pagkilos ng bawat kaluluwa ay ito ay sagrado para sa Panginoon. Kayo na bilang mag-aaral ng kaitaasan ay sikapin ninyo na sa inyong mga pag-aaral ay hindi na kayo muli pang lumingon sa anumang gawain na hindi maganda. Sapagkat tunay nga, naranasan nyo na kung ano ang masama at mabuti, kung ano idudulot nito sa inyo kinabukasan. Ngayon, humaharap kayo sa pag-aaral ayon sa Espiritu, pagyamanin ninyo upang nang sa ganon kayo ay tunay nga na nakakapit sa puno ng ubas na ito ay mayroong ningning sa harapan ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, huwag na kayo maghanap pa ng mga bagay sa inyong mga pangailangan, sapagkat tunay na ito ay nasa inyo na. Nasa inyo ng mga pagkilos, nasa inyo ng pangunawa, ang bahagi ayon sa laman. Ngunit isa lamang ang hihingin sa inyo, ang higit na pagsisikap para sa Espiritu. Sapagkat ito ang tunay na buhay na dapat ninyong paglaanan ng higit na panahon. Sapagkat tunay nga, kung kayo'y higit magpapamalas para sa Panginoon, bawat isa ay hindi magkukulang. Bawat isa ay tunay nga pupunan ng dakilang Panginoon. Upang nang sa ganon, maging maluwag ang daan sa inyo, sa inyong mga pag-aaral. At hindi kayo maglalawang isip ayon sa daan na ibinigay sa inyo. Nang sa ganon, magpatuloy kayo at magpatuloy sa gawain para sa Panginoon. Sapagkat iisa lamang ang inyong sasambahin, kung hindi ang dakilang Ama na nasa kaitaasan, na ito ay nagbigay ng pag-asa sa bawat isa. O mga iniibig ko mga kapatid, magpatuloy kayo. At kung anong meron kayong pag-aaral, ayon sa Panginoon, dagdagan nyo pa na inaakala nyo na ito'y makakataas ng antas ayon sa Espiritu. Sapagkat tunay nga,
Hindi nagpapakilala ang kaitaasan upang manatili kayo sa isang kalagayan, kung hindi sumusulong. Ito ay nalalaman ninyo, mga iniibig ko mga kapatid. Kaya nga, kayo ay nagkaroon ng ganitong gawain upang sa pagsulong ayon sa Espiritu, sa pagkilala sa isang dakilang Panginoon, sapagkat ang inyong mga pananampalataya ay buhay. Kaya nga ito'y nakapangyayari ng buong buo sa inyong mga puso. Kaya't magpatuloy kayo sa inyong pag-aaral. At higitan niyo pa kung anong meron kayo nakaraan at sa darating na panahon ay hahanapan kayo na higit pa ayon sa biyaya ng dakilang Panginoon. Sapagkat tunay nga ang nagsisikap at nagpapakita ng kagandahang loob para sa Panginoon. Tunay nga na ito'y may daragdag sa inyong mga sigdan. Na ito ay magbibigay sa inyo na higit na pagkilala at antas sa dakilang Panginoon. O mga iniibig ko mga kapatid, magpatuloy kayo at magtiis sa isang pangalan ng dakilang Panginoon. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumayo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi. Isang panibagong taon sa buhay ng mga tao. Isang pagdiriwang upang ang pagbabago ay kanyang muling maibigay sa kanyang sarili. Isang pagkakataon, mga iniibig na mga kapatid, na paulit-ulit na ginagawa. Subalit ang kanilang puso ay wala roon sa nararapat. Sapagkat naging isang kaugalian at di tunay na pag-uunawa. Sapagkat ang lahat ng paggalaw ay nauukol lamang ayon sa galaw ng sanglibutan ito. Subalit ano nga ang itinuturo ng kaitaasan sa bawat isa? Na ang bawat sandali ng iyong mga buhay ay tunay na bigyang kahalagahan ayon sa pagbabago ng may katapatan at nararapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, nawayang inyong mga buhay, ang bawat panahon, ay bigyan niyong katuturan ayon sa layunin ng dakilang Panginoon. Na sino baga ang unang makikinabang sa mga bagay na yan? Kundi yung nagtatalaga ng kanyang sarili ayon sa nararapat na pagsisikap, ayon sa nararapat na paggawa. Kayo na narito sa paralang ito, na binuksan ng bawat diwa at buong puso ng inyong mga sarili. Huwag niyong kalimutan ang mga bagay na ito. Kundi bigyan niyong halaga ng may buong pagsisikap at buong katapatan at pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo ay tinawagan sapagkat kayo ay nakakitaan ng isang uri ng pagsisikap at pagnanasa na ang inyong mga sarili ay tunay na makaranas ng tinatawag na bagong buhay
ayon sa pinangako ng dakilang Panginoon. Subalit kung ang mga bagay na yan na hinahagap ng inyong mga puso at ang inyong mga kaisipan ay di nyo napapag-unawaan, mga iniibig na mga kapatid, kung ang panahon ngayon na pag-aaral na inyong ginagawa, ay higitan pa ninyo ang panahong inilalaan nyo sa mga bahagi yan. Sapagkat katotohanan, ang buhay sa sanglibutang ito'y may takda, may pasimula at may katapusan. Subalit ang buhay ayon sa Espiritu na sa inyo'y tinuturo ay tunay na di mapaparam at ito'y magpakailan paman. Bahagi na siya lamang nababalik sa dakilang Panginoon upang ang bahaging kanyang nagampanan ay maihandog sa kanyang harapan. Kaya't kayo na naririto, anong uri ng paghahandog? Ang yan nais niyong maibalik sa dakilang Panginoon. Ang mga bagay-baga na yan ay tunay niyong napapag-unawaan, sapagkat ang buhay ninyong hiram ay di niyo inangkin at kinakailangan niyo ipagsulit sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang Panginoon ay tunay na mabuti at nagbigay ng lahat ng panahon, ng lahat ng pagkakataon sa bawat isa, upang kayo sa inyong mga buhay ay mga tuto. Sa bawat kalagayan na inyong tinatahak, ang mga ito ay tunay niyong maunawaan at tunay niyong maintindihan sa inyong mga buhay, upang inyong makita ang katotohanan, upang inyong makita ang kanyang kaibahan sa bahagi ng sanglibutang inyong tinatamasa. Ano nga ang hangarin ng tao sa sanglibutang ito? Na nagbibigay lamang ng panandaliang galak at narito ang kagulumihanan ay laging dumudoon sa kanilang mga sarili, sapagkat narito ang dakilang Panginoon ay kanilang nakalimutan. Mga iniibig na mga kapatid, ang ilaw ng dakilang Panginoon ay pinakita sa bawat isa. At kayo na naririto, kayo ang mga saksi sa mga bagay na iyan, na nagkaroon ng patotoo sa inyong mga buhay. At ang mga patotoo bagang yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay tunay niyong tinanggap at tunay niyong binigyan ng halaga. Sapagkat kung mga bagay na iyan ay di niyo nakikita, anong uri ng patotoo ang inyong hinahanap mula sa dakilang Panginoon? Ang dakilang Panginoon ay tunay na mabuti, sapagkat tunay na kanyang ibinibigay ang kanyang kasagutan sa bawat kaluluwa na sa kanya ay maghahanap. Sapagkat gayon ang pag-ibig at pagpapala ng dakilang Panginoon, na sa bawat panalangin na naroon ng tunay na katapatan, katotohanan, ang kanyang kasagutan ay kanyang ibibigay. Subalit hahanapin sa mga bagay na yan mula sa inyong mga sarili ang katapatan ng bawat paghingi. Sapagkat ang dakilang Panginoon ay tunay na matalino at tunay na mabuti. Ang kanyang pamamaraan ay tunay na magtutuwid at magbibigay sa bawat isa ng kaparanan upang siya ay makalaya sa paulit-ulit na kahirapan ng kanyang puso. Ito ang hinahanap ng tao, subalit ang pamamaraan na kanilang alam na ayon sa kanilang mga kalooban, ito ang kanilang ginagawa. Kaya't mga iniibig na mga kapatid, ang kalooban ng dakilang Panginoon ay siyang tunay niyong hanapin sa inyong mga buhay. Sapagkat ang kanyang karunungan, katotohanan, ay walang katumbas sa pinakamatilong karunungan sa sino mang taong nabuhay sa sanglibutan. Subalit ang pakikipagkaisa ng isang kaisipan, ng isang kalooban, ng isang taong
tunay na magbibigay, laya sa kanyang sarili upang kanyang makilala ang dakilang Panginoon. Ang kaisipan ng dakilang Panginoon ang sa kanyang mag-aalalay upang ang kanyang daan ay kanyang laging makita. Upang ang bawat desisyon na kanyang tinatahak naroon sa katuwiran na nararapat. Katotohanan ang mga bagay na ito na katuwiran ng dakilang Panginoon ay hindi nga nakikita ng karamihan sapagkat ang kanilang kaunawaan ay ayon lamang sa pangako ng sanglibutan ito. Subalit ang kaunawaan na nanggagaling sa kaitaasan, ang siyang bububo sa bawat kamalian, ang siyang magtutuwid sa bawat pagkakamali, sa bawat karumihan na ginagawa ng mga tao. Kayo o aking mga iniibig na mga kapatid, pagindapatin niyo ang inyong mga sarili sa mga bahagi na ito, sapagkat tulay niyo, kayo ay pinagkatiwalaan ng bawat salita na kanyang ibinigay sa bawat isa sa inyo. Kung magkagayod, huwag maging kadahilanan ang inyong mga karupukan upang sa paulit-ulit na pagkakamali kayo man ay dumanas ng mga ganito, na kayo man ay maging kadahilanan sa mga bagay na iyan. Ang Panginoon ay mabuti. Ang Panginoon ay matuwid. Ang Panginoon ay siyang katarungan sa maraming bagay at sa lahat ng bagay. Kung magkagayon o aking mga iniibig na mga kapatid, marapat lamang na tumihin ng isang tao na mula sa kanyang itinanim ay kanyang anihin ang bunga ng kanyang mga paggawa. Kaya't kung kayo ay gumagawa at nagtatanim ng ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon, marapat lamang na ang bungang yan ay magbunga ng matuwid. At mabuti rin naman na sino ang unang aani o aking mga iniibig na mga kapatid, kundi kayo na naroong nagbigay ng tunay na pagsisikap. Kaya't kayo ay huwag maglumihanan o malito sa inyong buhay, sapagkat ang kanyang tinuturoy tunay na payak at simple, na ibigin ng Diyos ang una't higit sa lahat. Alalaong baga mga iniibig na mga kapatid, na ang bawat niyong panggalaw ay naroong ibinibigay sa harapan ng dakilang Panginoon upang ang kanyang kaisipan ay inyong tunay na makuha at kayo ay gumalaw ng ayon sa kanyang katuwiran. Mga iniibig na mga kapatid, hari nawa, ang pag-aaral na inyong ginagawa ay tunay na sa inyo, ay magbigay ng kasiyahan sa inyong mga puso na narito inyong maunawaan ang tunay na pananampalataya na kanyang hinahanap sa bawat isa, na kayo ay mga tuto mula sa nakaraan at sa pagkapanuhunang ito at sa mga darating, kayo na nga yung tatawaging nagtutuwid sa inyong mga daan sa pamamagitan ng liwanag na inyong nakita at inyong natutunan. Ang bawat salita ng dakilang Panginoon tunay na yaman ng isang espiritu. Kaya't ito ay inyong tunay na ingatan, sapagkat ang mga bagay na ito ang siyang tunay na sa inyo ay makapagliligtas mula sa kapahamakan. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang aking iiwan sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabati sa bawat isa, ngayon at magpakailan pa man. Isang masaganang pagbati sa bagong taon na kayo'y narito, naglilingkod sa harapan ng dakilang Ama. Naway, ang taong tumawid ay ang pagpapatuloy ng inyong paggawa ng mas may lalim sa harapan ng dakilang Diyos. Aking mga inibig na mga mag-aaral,
Kung ang nagdaang taon ay nagturo sa inyo ng iba't ibang karanasan at kayo'y nakapulot ng mga pag-aaral, naway ito'y inyong mapalago sa karapat-dapat. Nangingas ng inyong mga daladalang liwanag ay magpatuloy, magdulot ng tanglaw sa inyong mga puso't kaisipan, ganon din sa inyong kapaligiran. Sapagkat ang kaagapay ng Panginoon sa kanyang patruan, kailanman ay hindi magmamaliw at hindi magkakaroon ng kapaguran, kung hindi ang pusong naghahandog sa Ama ay pusong nagpapatuloy ng kanyang kahusayan sa paggawa sa patruan ng dakilang Panginoon. At ang bawat isang narito ngayon, aking mga inibig, sa kagalakan ng kaitaasan naway, ang piging na siyang inihanda ay maging kabusugan ninyo ng inyong mga espiritu at ang lakas ay maging sandata na kayo'y makapagpatuloy na gumawa ayon sa kanyang layunin. At bago ako magpatuloy, ay maghanda ang mga bidente sa mga ibababang ito ng kaitaasan upang maging pasimula ng panibagong araw sa inyo na kayo'y nagpapatuloy na magsipaglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Uunahin ko ang mga opisyales ng lunduyang ito na naway pumarito sa aking harapan upang tanggapin ang kahandugan ng dakilang Panginoon. Bidente, naway ang karunungan ng Ama ang magpatuloy na gumabay sa inyo. Hindi ang sinasabi ng tao, kung hindi kung ano ang ibinabahagi sa inyo ng kabatlayaan, na kung papaano ang karunungan ng Diyos ay karunungang banal, madiwa, may pag-ibig at may pagkakawang gawa. Naway ito ang matanim parati na sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Tanggapin ninyo ang handog na ito't ng kaitaasan at ilagay nawa sa inyong mga dibdib ng magsilbing liwanag sa inyong mga espiritu. Ano ang inihandog sa kanila upang kanilang marinig? Nakita ko lang nung bago ko lang meron pong mahabang tali na lubid ko na ipinaba na yung dulo po nun is nakaugnay ko sa may taasan at nakatagpagan sa isang hawak mo sa tali. Tapos nakita ko rin po sa mesa po na marami
meron pong isang bituin na kuminang sa kaitaasan. At galing po doon sa bituin, meron pong liwanag na tulad po siya ng isang hangin na pumalot po sa lahat at bawat isa. At meron din po ako nakita isang, para po siyang, tingin ko po, isa siyang papel na manipis po na inilapag po sa kanilang mga kamay. At pagkatapos po, meron pong isang pluma na ang tingin ko po doon sa pluma is ano pa po siya, parang feather ang dating po sa akin. Tapos po, bawat isa po sa kanila ay pinaglagda. At meron din po akong isang nakitang baso po na meron pong malinaw na tubig. Kasi yung tubig po kasi niya, kita-kita po, simula po yung sa unahan at saka po sa dulo ng tubig. Kaya ang linaw po ng dating niya sa akin. At nakita ko rin po sa panghuli is meron po isang malaking anghel na nasa harapan po nila at pinalot po ang lahat at bawat isa. Yun lamang po, maraming po salamat. Nakita ko po nung bumaba po yung mga anghel, may hawak po sila na iba't ibang lalagyanan. May isang anghel po na may hawak ng mga basket na nagtatagay ng pagkain siya, pero gawa siya sa liwanag. Yung isang anghel, may mga hawak na sisidlan ng tubig at nilagay po sa mesa. Pangatlong anghel po, may dalang isang kahon na nagdaraman po ng iba't ibang tuteriya at mga sentiya na gamot. Tapos nung ibinahagi niyo po yung liwanag, may mga lumabas pong mga tila ribbon at saka mga bituin na pumaikot po sa kanilang lahat at pumasok po sa kanilang malitis. Yun lamang po. Maraming pasalamat sa dakilang Panginoon. Ang namalas ko po ay yung isang karawan na isang kabayo po na may karawan sa likod na yung kanyang bilahilang karawan ay parang sa mga magsasaka po na isang open. Pero yung laman nun, nakalagay po isang malaking liwanag po sa dulo ng hangkon. Pagkatapos po, pinakita, nakaupo sa lamesa po isang na may hawak siya isang armas na panggena, yung parang panlaban na isang matalim na yung hawak. At pagkatapos po nun, paglayo ng mga opisyalis, bawat isa ay may nakatabatong bunga sa kanila na ito po ay bigla naging isang maliwanag po na bunga. Parang kasi nakinag-strawberry gano'n. Tapos, ito po ay napunta sa kanilang dibdib. Matagliwanag po yung kanilang mga dibdib. May isa po ako nakita dyan sa mga opisyalis na umiwalay na sa kanyang loob ng dibdib. Pero mayroong parang nakatakip na iba-ibang kulay sa kanyang dibdib. Ano po ang tulong sa atin? Nagpupuli po ako at magpapasalamat sa dakilang Panginoon. Nagpupuli po yung kasangkapan at sinabi niya maganda. Nakita ko po yung kalangitan. May nakahanda ng mga ipagkakalog sa mga opisyalis eh. Nakita ko po na binabaan sila ng malaking, tigit-tigit ng malaking aklat, susi at kailawan. Saka para silang binalot ng proteksyon. Parang kumbaga sa sundalo, meron silang makapal na mga baluti. At nakita ko ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Pagamat lahat sila ay may liwanag, ang nasa Pangulo po ay binalot siya. Para siyang yung iba yung ano ng bigas na liwanag. Parang ipinasok siya doon at ang pangalawang Pangulo. Tapos yung mga ibinigay sa kanila ay parang kumbaga dito sa Kapatagan Lupa, yung mga tungkulin na kanilang gagampanan yung pinagkaroon sa kanila. At yung mga susi, marami nasa kanilang mga kamay. At talagang nakita ko po yung baluti nila sa buong taon. Yun lamang po at mapulit. Salamat sa dakilang Panginoon. Naway maunawaan ninyo bilang binigyan na katungkulan, mamahala sa isang lunduyan na ganuman kalaki ang sa inyo'y pinagkakatiwala ng Panginoon. Makita nyo rin ang kanilang gabay sa inyong mga puso't diwa kung kayo'y handang maghandog ng inyong purong
pananampalataya at intensyon sa paggawa upang mapanatili ang kayusan ng lunduyang inyong ginagalawan. Isusunod ko naman ng mga kasangkapan na gumaganap sa lunduyang ito, kayo'y humarini sa aking harapan. Magpatuloy kayo sa inyong mga nasimulan. Dagdagan niyo pa ng kasipagan at ng katapatan. Hindi kayo bibiguin ng kaitaasan sa inyong mga paggawa. At mananatili ang kalakasan sa inyo. Naway ganun din ang inyong pagtitiwala at ang pag-asang nariyan sa inyong mga puso sa ginagalawan ninyong tungkulin. Sa dibdib, vidente. Pupuri po sa salamat po sa dakilang Panginoon. At daramdaman ko po na may bumaba na liwanag siya na nagmumula sa kaitaasan. At magaang po na pakiramdam, bumalot po sa buong katawan ng mga kasangkapan. Kailangan po. Kapoy po nakita ko lang po, meron pong supot po o lalagyan na binibigyan po pinupuno po ng mga maliliit na buti ng liwanag. Tapos, hindi po siya yung napupuno. Pero tuloy-tuloy po yung bigay po ng kahit taasan. Ganun din po yung lalagyan po ng tubig po na yung buhos po tuloy-tuloy. Tapos parang hindi po siya napupuno. Tuloy-tuloy lang po yung buhos po. Kapag nauubos, meron pong dumarating din ulit na bagong tubig sa kabog. Pupuri pasalamat sa dakilang Panginoon. Napasin ko po sa pinakita ko. Bawat kasangkapan po ay may hawak na isang puting kanila na mahaba. At ang sindi po ngayon ay mahaba po at masigla yung apoy na kulay white at bluish po. Ganito ang kulay. Napasin ko po din na may mga bumabang liwanag na sa bawat likuran namin ay mayroon po liwanag po yun sa likuran bomba po ay yung napasin ko po ay mga protector po na bawat isa na nandun po sa bawat isang kapag. Kaya po po sa Pasasalamat po sa dakilang Panginoon. Yung nakita ko naman po, meron pong actually meron din po ako nakitang tubig. Tapos yung tubig po niya, nasa isang kupita po yung tingin ko po sa kanya. Tapos bawat isa po, meron din pong binigyan po ng scroll. Tapos yung dating sa akin ng scroll, yung iba po nakabalot, tapos yung iba po nakabukas. Tapos yung pangatlo ko pong nakita na isa po malaking tanawin. Yung tanawin niya po, para po siyang isang malaking palayan o bukid. Ganun po yung pagkakakita ko sa kanya. At marami pa pong wala pong tanim. At meron po sa mga bandang malapit po sa akin, meron pong mga nakatanim na. Yun lamang po, marami po salamat. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa dakilang Panginoon. Nakita ko po yung ipinagkaloob sa mga palad. Para po siyang yung hindi ko maano yung shape niya na transparent naman yung nagliliwanag siya. Tapos, parang bumalot sa mga kasangkapan, naging baluti po. Yun lamang po at nagpupuri ako nagpapasalamat sa dakilang Panginoon. Nagpupuri po ako nagpapasalamat sa dakilang Panginoon. Kanina, yung unang batch, may natanaw ako. So, tinignan ko kung pareho lang po sa second batch. Actually, may nakita ko isang protector na matanda.
Tapos, meron siyang parang grupo din ng mga espiritu na bawat isa, yung una sa unang batch, tinapatan. Parang bawat isa may aklat eh. Yung aklat na yun, tinitingnan ko, parang mukhang checklist, okay? Bawat isa may kanya-kanyang haba ng task. Merong mga naka-check, may naka-cross. So, yung pagharap ng bawat isa, merong iba, ang dami ng pages na nag-turn, parang marami na, kung nagawa siya o hindi. Tapos, yung merong iba naman, na yung page na kung ano yung dati, yung pa rin ang natitira. So, ngayon, sa mga kasangkapan, meron din ganun na aklat. So, tulad siya ng checklist. So, may mga part na ron na may check, merong part na wala. Yung iba merong X, yung iba naman hindi. Tapos sa pinakadulo, parang nakalagay doon kung pwede ka na, pag yun ang dulo may check, parang sinasabi niya, pwede ka na sa susunod. Kung ano may susunod, pag-aaral siguro or what. Yun. Pero meron mga pahina na talagang mabilis, nag-turn around agad siya. Yun. Tapos, para yung kasunod niya na ire-ready uling trabaho o gawain, in the form na naman ng checklist. So, merong mga box siya, yun. Merong naglagay. Tapos yung mga anghel, tatapat yun sa bawat isa. Bawat anghel na tumatapat, naglalagay sila ng iba komento, iba simbolo. Okay? Yung mga symbol kasi, hindi ko pa siya kasi iba parang dahon. Merong iba tulad sa mga, anong tawag dito, yung parang star, kung ano-ano siya yung nakalagay eh. May tubig. So marami siyang simbolo na nakalagay. Sa isang tao, pwede 1 hanggang 3, mayroong putas. Yun. So yun po yung napagmasdan ko at nagpupuri po ako nagpapasalamat sa dakilang. Kung papaano kayo tinuturuan, ay ganun din ang paghahanda sa bawat pag-aaral na inyong gagalawan, sapagkat ang inyong tungkulin ay dakila. Ang inyong tungkulin ay kahandugan ng kaitaasan. Ang inyong tungkulin ay tiwala ng Panginoon na kayo'y magpapatuloy upang ipalaganap ang kanyang mabuting balita. At doon naman, sa mga natitirang nagsusumikap, umarito sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo'y magsipagtayo at ang ganun din ang kahandaan ng mga obedyente upang tanggapin nila ang bahaging ito sa harapan ng dakilang Panginoon. Iangatin niyo ang inyong mga kamay. Vidente? Nakita ko lang po, may ginawa po lahat at bawat isa meron pong kahon na iba-iba po yung laman ng kahon na lumatag po sa kanilang palad. Meron pong laman na liwanag, yung iba po may laman na scroll, yung iba po may laman na kanila. Yung iba naman po may laman din na lalagyan po o tulad sa isang baso at yung iba meron po hindi. Pero karamihan po liwanag po yung laman ng kanilang box. Tapos nakita ko rin po, meron po pagkain na mula doon sa isang kalapati po, sinubuan niyo yung lahat at bawat isa ng tinapay na maliit po. Yun lang. Pasasalamat po sa dakilang Panginoon. Yung nakita ko naman po, meron po isang liwanag sa kanila po mga kumpulan. Tapos po yung isura po ng liwanag, para po siyang level na natunaw po sa kanilang kumpulan. Tapos pangalawa ko pong nakita, meron pong hinandog na ubas sa bawat isa na binigay ko sa lahat at bawat isa. Tapos nakita
plano, meron pong injection na binigay ko sa bawat isa. Lamang po talaga. Nagpupuri po ako ng salamat. Natanawang po ang iba't ibang handog sa mga kapatid. Meron may basket, meron may scroll, iba po ang handog sa kanila. At meron pong tatlo sa kanila na magbubukas sa pagiging kasangkapan. Lamang po ako po sa salamat sa dakilang Pupuri at magpasalamat sa dakilang Panginoon. Iba ako ng mga kanila ko. Marami pong kalapati na gumawa mula sa itaas na asan. Ang mga kalapati po may hawak sila sa kanilang mga anak. Isang bilog na liwanag. Yung bawat kalapati ko lumapit sa mga kalaysang tao at ibinahagi yung liwanag sa kanilang mga anak. Yung liwanag na yun, nag-ibang ng Diyos at paghawak po ng tao. At nag-iiba-iba po yung depende sa tao. May ibang scroll, may iba pong liwanag lang, may iba po na para siyang botilya ng tubig. Meron din pong iba na parang nakay ang subas. Yun lamang po. Ano po yung pasalamat sa dakilang Panginoon. Kaya mga alas ay bawat isa po ang mayroong aklat may bigay sa kanila. At bawat isa po ay may mga liwanag na nakatulog po sa kanila, sa kanilang buhay. At ang mga nakita ko po sa kanila, ang huli ko nakita ay, kaya isang protektual na napakalaki. Napakaliwanag niya, at siya ay nakaupo at meron siyang isang talaan na hawak at siya po yung hawak sa kanila. At bawat isa po ay yung malapit na nag-iisa yung mga pangalan ko. Yun ang po yung pasalamat sa kanila. Nagpupulot na po ako sa lahat sa dakilang Diyos. Ginawa po ang isang malaking hintera po na puti. Dinuyan po kami, narito sa harapan. At pagkatapos yung dinuyan po kami, parang ibinalot sa amin. Nagkasa naman po kami sa pagkabalo sa amin. Kung nag-isa po kami. Yung po nagpupulot po ako sa lahat sa dakilang Diyos. Ang piging ng Ama ay malawak, masagana, at talaga namang nagbibigay kagalakan sa bawat espiritu na dito ay tinawag. Naway kung papaano kayo hinahandugan ng kaitaasan, ganon din kayong gumawa ng may pagtitiwala sa harapan ng Diyos upang ang kanyang salita ay maging katotohanan sa pamamagitan ng inyong paggawa ng may kabutihan, ng may kabanalan, ng may pag-ibig, at ng may kaamuan. Kasabay ng inyong patuloy na pagsusumikap makagawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Sa lahat ng inyong mga narinig, sa lahat ng mga tumanggap, naway magsilbi itong inspirasyon sa inyo upang higit kayong umalam sa kung ano ang karunungan ng Panginoon na maaari pa ninyong tuklasin na makapagbibigay kaangatan sa inyong pag-aaral sa Espiritu na siyang makapaglilinis sa inyong mga kalagayan upang kayo higit na maging karapat-dapat na matawag na kasama ng Panginoon sa kanyang layuning magbigay buhay sa kabutihan sa sanglibutang ito, ganun din sa inyong pag-aaral sa kanyang tahanan, kapiling ang mga banal. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito. Naway ang kaluwalhatian ng dakilang Ama ang sa inyo'y managana ngayon at magpakailan pa man. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Miguel Arcangel Palo. Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo.
sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanpaman. Isang magandang panimula na ang bawat isa ay nagpakita ng iyong pagkakilala sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At nariyan kayo na gumaganap ng iyong mga tungkulin ayon sa pinagkatiwala sa bawat isa sa inyo. Huwag nawang maging ningas kugon sa inyong mga kalagayan. Bagkus, ang pagpapatuloy ninyo ang siyang kahingian ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang nahalintulad ninyo ay mga daong na naglalayag sa karagatan. May daong na umuusad na mabilis. At may daong na umuusad ng mabagal. Suriin ang aking mga iniibig na mga kapatid. Kung paano kayo naglalakbay sa kapatagang lupa. Kung nariyan pa rin ang mga mabibigat na bagahe na lumululan sa daong, na walang iba kundi yung mga kaakuan. Tunay nga, mabagal ang inyong pag-usad. Ito ngayon, ang aking ipanihiwatig sa bawat isa sa inyo, na dumadating ang panahon sa kalagayan ninyo mga mananampalataya, na sa inyong paghakbang sa mundong ibabaw ay wala nang sagabal, wala nang suliranin pa ang darating sa inyong mga kalagayan. Katulad na mga dalaga na walang iiwanan sa kanilang mga tahanan. Bagkus, tumutungo sila sa dakilang Ama na walang hadlang sa kanilang paghakbang. Ito ngayon ay mga bagay na aralin ng buhay. Kung saan kayo nahalintulad o aking may iniibig na mga kapatid. Sapagkat nariyan pa rin ang kahinaan ng isang laman na mamadaling madarang sa init ng araw. Nariyan pa rin isang laman na madaling matukso, buhat sa sanglibutan. O aking may iniibig na mga kapatid. Ito ang panahon sa inyong mga kalagayan ng pagpapagal ay huwag mawala sa inyong mga kalagayan. Sapagkat walang dahilan pa. Kung kayo ay uurong pa, tatalikuran pa ninyo ang dakilang Panginoon. Ito ang panahon na kung saan kayo dumadaan sa makipot na daan o aking may iniibig ng mga kapatid. Maraming tiisin sa buhay. Maraming tinik na inyong madadaanan o aking may iniibig ng mga kapatid. Kung kaya nga
Hindi na wala ng paalalang kaitaasan na ang kanyang mga hinirang ay huwag magtalusira sa inyong mga kalagayan. Bagkos, o aking nainiibig ng mga kapatid, maging matapat kayo at maging matapat kayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Ano ang wika sa Santong Kasulatan? Ang may pakinig ay makinig. Kasi nasabi ng kabatlayaan sa mga iglesia at ang magtatagumpay. Ang isang magmamana ng mana na walang nakakaalam kundi ang binibigyan at ang nagbibigay o aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ngayon, marami kayong kahilingan sa harapan ng dakilang Ama. May malalaking kahilingan, may maliliit na kahilingan. Tumbasan ninyo ito o aking mga iniibig ng mga kapatid ng pagganap ng mga tungkulin ayon sa kalooban ng dakilang Ama. Kung paano hinirang ang isang Apostol Pablo sa kabila ng kanyang uri ng pamumuhay sa kapapagang lupa. Bakit inibig siya ng dakilang Ama? Ganyan din kayo, aking may iniibig ng mga kapatid. Ang pag-ibig ng dakilang Ama sa inyo ay hindi magmamayo bagkos. Naroon ang kasaganaan ng biyaya na walang sawang ibinibigay sa bawat isa sa inyo. Kung kaya nga o aking may iniibig na mga kapatid, gampanan ninyo at gampanan ninyo mga tungkulin ayon sa kanyang kalooban. Marami pang tinik ang inyong madadaanan. Marami pang bakong-bako ang inyong madadaanan o aking mga iniibig ng mga kapatid. At marami pang matatarik na bundok ang inyong aakyatin. Subalit ko na riyan ang kanyang alalay o aking mga iniibig ng mga kapatid. Kailanman hindi kayo mapapagod sa inyong paghakbang. Hindi kayo mapapagod sa inyong paglalakad habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw. O aking may iniibig ng mga kapatid, naway, ang paghahandog ng mga sariling ako sa mapalad na pag-aaral sa umagang ito, naway, isang palatandaan ang aking mga iniibig ng mga kapatid ay magpatuloy at magpatuloy na mayroong katapatan na sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, buksan ang Santong Kasulatan. Ang sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto, Kapitulo 9, 24 hanggang 26. Pakibasa. Ito sinasabi sa 1 Corinto 9:24 hanggang 26. Hindi ba galing niyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagtigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo niyang walang pagkasira. Ako may tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran, sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Kaya nga't o aking may iniibig na mga kapatid, ang pag-asa ay huwag mawala sa inyo, sapagkat anumang mabubuting gawa ang inyong ipapakita sa harapan ng dakilang Ama, naroon lagi ang kagantihan na nagmumula sa kanyang banal na sinapupunan. Kung kaya nga't sa
sa inyong pagtakbo sa kapaligiran ng lupa, unti-unti din hubarin ang mabibigat na ladadahin upang sa gayon makapagtakbo kayo ng mayroong kabilisan. Ang aking pamamaalam, ang Santong Kasulatan, 1 Corinto, 1:1-3, pakibasa. Ito yung sinasabi sa sulat ni Pablo sa mga Korinto, 1:3. Si Pablo at tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at Sostenes na ating kapatid. Sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makapagbagay sa mga pinapakinggan na kay Jesus na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsitawag sa bawat tao sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid na nasa paaralan ng Panginoon, itong tinatawag niyong pasimula ayon sa laman, ngunit ayon sa Espiritu, ito'y pagpapatuloy. Kailan nga ba natutuldo ka ng isang pag-aaral? Kailan nga ba nakakalag ang tali ng pagkaalipin sa bawat pagkatao? Sapagkat kung ang lahat ng bagay ay sakop ng batas, paano naunawaan ng tao ang batas na yan upang mula sa bahagi ng bawat batas na yan, makita ng tao ang kalayaan? Mga iniibig na mga kapatid, ninanais niyo bang lumaya? Ninanais niyo bang gawin ang lahat niyong ibig? Ninanais niyo bang makiisa sa layunin ng Diyos? Maraming layunin itinitindig ang tao sa lahat ng bagay. Ngunit sa bandang huli, saan kayo inuuwi ng bawat bahaging yan? Inuuwi lahat kayo rito sa sanglibutan. Sapagkat sa lahat at pagsisikap na meron ng bawat isa, bawat paggawa na inuukol ng tao ay napupunta lamang sa laman. Nakakalimutan niya ang bahagi ng kanyang espiritu. At ano ang mayroon sa laman, aking mga iniibig? Ano ang mayroon sa sanglibutan? Ano pa ba ang hindi niyo natanaw? Ano pa ba ang hindi niyo naiintindihan? Lahat ay mayroon dito, sapagkat sadyang ganon ang pagkakagawa sa kanya. Tulad siya ng isang hain sa piging, lahat ng uri ng matitikman yung putahe o kahandaan ay inyong makikita. Magmula pa lamang doon sa pinakamainam na hain na tinatawag yung pinakapangunahing putahe na dapat tikman ng bawat isa. Nandoon pa rin ang tinatawag nyo sa bandang huli na panghimagas na nagbibigay sa inyo ng kasiyahan kung inyong matitikman. Ngunit hindi rin mawawala ang pagkahandog ng kaayusan sa bawat kubyertos na dadamputin ng bawat isa upang gamitin. Ganun lagi ang kahandaang yan. Hindi yan nababago. Aking mga iniibig. Kaya nga mapapansin nyo sa buhay na ito, tulad lang kayo na nasa loob ng isang bilog. Bawat kaganapan ay paulit-ulit sapagkat wala namang nakakatakas upang lumabas. Wala naman nakakakita ng kaparaanan upang siya'y lumaya. Patuloy niyang iniikot lamang ang kanyang sarili sa iba't ibang kalagayan, pero meron lang iisang sinasabi sa kanya, ito ang laging nakatali sa kanyang pagkatao. Ano ang magiging layunin ninyo sa tinatawag niyong bagong taon? Ninanais niyo bang lumaya? Ninanais niyo bang manatili sa ganong kalagayan? Sapagkat ito na ang inyong nakasanayan. Bagamat binibigyan kayo ng sakit ng kalooban, bagamat binibigyan nila kayo ng mga maling kaisipan, pero nananatili ang tao sa ganyang kalagayan sapagkat ito na ang kanyang nakasanayan. Nanasain niyo bang umalam ng bago, aking mga inibig?
Bibigyan niyo ba ang pagkakataon ng inyong sarili makakilala ng iba man o iba naman sa inyong nakasanayan? Sapagkat lagi na dalawa lamang ang hatian. Isa ang bagay na ayon sa laman o materya. Isa ang bahagi ayon sa espiritu o tinatawag niyong pang-espiritual. Hindi kayo makakatakas sa sanglibutan, sapagkat kahit anong uri ng kalagayan ang inyong piliin, lagi lang kayong naririto. Kahit gaano kalakas ang inyong halakhak, ganun din kalakas ang inyong pagtangis. Gaano kalaking karangalan din ang inyong makuha, ganun din kalaking kahihiyan ang inyong dadalhin. Hindi yan nagkakaroon ng kaibahan. Ngunit ang isang tao na humihiwalay sa bahagi ng sanglibutan, nakakakita ng panibagong pag-aaral. Merong panibagong kalagayan na ibinibigay sa kanya, nagsisilbing hamon sa kanyang pagkatao. At ang kalagayan na yan ay ayon sa Espiritu. Kalagayang ninanasan ng dakilang guro na inyong matutunan at mabigyan kayo ng pagkakataong maunawaan ang sinasabi niyang kapayapaan. Sa harapan ng Diyos, aking mga iniibig, tangi ang pag-ibig at ang kapayapaan ang inyong matutunan. Kung meron man kayo na sinasabing pakikihamok sa inyong mga sarili, ito yung bahagi na pag-aalis ng mga alitigtigin ayon sa sanglibutan, na medyo pagtitiisan ng tao o ng isang mag-aaral kung ninanais niyang matutunan ang mga bahagi ayon sa Espiritu. Pero ang paglakad ninyo sa bahaging pang-espiritual, ito na ang isang mainam na daan na magdadala sa inyo sa harapan ng Diyos. Sapagkat hindi naman kayo dadalhin ng inyong kaalaman sa materya sa harapan ng Diyos. Ngunit, ang bahagi lamang ayon sa Espiritu. Ano ang lahat ng ito na sa inyo aking sinasabi? Ito ba yung bago o ito pa rin yung luma? Ito ba yung hamon na hindi napagtagumpayan at muling binubuksan upang kayo naman ay magtagumpay? Ito ba yung magpapabilis ng iyong kaunlaran? O ito ba yung magbabaon sa iyo tulad ng bawat pako na inilagay sa palad at sa paa ng Panginoon nang siya ipinako sa krus? Ano ang lahat ng ito? Mga iniibig ng mga kapatid, tanging ang paalalang ibibigay ko sa inyo ay naririto. Habang nadarama ninyo ang lakas, habang ang isip nyo ay may liwanag, nakakakilala ng kalayaan at ng di kalayaan, hanggang ang puso ninyo ay kaya pang dumama ng dalawang uri ng pag-ibig, isa para sa sanglibutan at isa para sa isang espiritu. Bigyan nyo ang sarili nyo ng kaparaanan, sapagkat ang panahon ay maiksi, hindi siya mahaba. Ang lakas ay lumilipas. Ang talino ay natatakpan ng kamangmangan kung hindi nyo sasanayin ang inyong isip na mag-isip ng may katalinuhan. Ano pat ang kapayapaan na ninanasa nyo ay lalong nagiging mailap kung hindi nyo nalalaman kung saan siya kukunin at paano nyo makukuha upang ikaw ay magtagumpay. Lahat ng yan ay nakaharap na sa inyo. Kaya nga, habang ang lakas at ang talino ay nasa sa inyo, ingatan ninyo ang panahon na inyong tangan-tangan, sapagkat ang panahon ay hindi maghihintay kanino man. Hihintayin kayo ng karunungan. Ang lakas na lumilipas, maaaring hindi nyo may babalik. Pero ang panahon, aking mga iniibig, hindi siya maghihintay kanino man. Patuloy siyang lalakad, patuloy siyang lilipas, at anong maiiwan sa bawat pagkatao na nalilipasan ng panahon? Kalungkutan, panghihinayang, at ang pinakamahigit na nagiging kadahilanan, tinatawag yung depresyon. Ang madama nyo sa inyong sarili, kayo pala'y nag-iisa. Sapagkat sa haba ng panahon, hindi nyo nadama ang Panginoon na inyong kasama.
Mga iniibig na mga kapatid, hanapin ninyo ang inyong mabuting kaibigan. Walang iba kundi ang Panginoon. Hanapin ninyo ang pinakamabuting guro. Walang iba din kundi ang Panginoon. Hanapin ninyo ang pinakadakila na Panginoon. Walang iba rin kundi ang Panginoon. Sapagkat siya ay iisa. At tangi ang iisang yan ang tumatangkilik sa lahat at bawat isa na nagnanasang pumaroon sa Kanya. Bakit ko sinasabing nagnanasang pumaroon sa Kanya? Sapagkat ang paanyaya ay laging nakahain. Pero hindi lahat ng paa ay dumudoon sa piging. Ang Diyos ay mabuti at ang Kanyang kadakilaan ay magpawalang hanggan. Ngunit sino lamang ang nakakatagpo, yung di nagbibigay sa Kanyang sarili ng pagkakataon na sa panahon na ang paanyaya ay dumating, siya man ay pumaparoon. Mga iniibig ng mga kapatid, iba-iba man ang layunin ninyo at kadahilanan ninyo sa buhay na ito. Sa harapan ng Diyos, meron lang siyang iisang layunin. Ang bawat isa ay makarating kung saan siya naroroon, kayo man ay makaparoon. Mga iniibig na mga kapatid, ito ang paanyaya na laging ibinibigay sa bawat isa. Sapagkat kahit kailan, hindi nagbago ang Diyos sa Kanyang layunin. Hindi nagbago ang kaitaasan sa Kanyang pag-ibig. Ano pat ang bawat pag-aaral ay hindi binago upang bawat isang nagnanasang matuto ng isang karunungan na yan, lagi na mayroon lang iisang paaralan sa bawat espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, ito ang bahagi ko sa inyo. Paalala. Upang ang pagkalimot na laging nagiging dahilan kung bakit hindi kayo nagtatagumpay ay mabura sa inyong kaisipan. Sapagkat lagi na ang paalala ay ibinibigay sa bawat isa, maging kayo man ay malilimutin, maging kayo man ay sadyang nakakalimutan ang mga bagay, o sadyang nandyan na sa inyong mga isip ang mga paalalang yan, patuloy pa rin yung maririnig, sapagkat ganito kadakila ang isang pag-ibig. Hindi niya inuurong sa bawat isa, ngunit patuloy niyang binubuhos upang sino man ay hindi magkaroon sa kanyang sarili ng salita. Hindi niya nalaman ang katotohanan sapagkat hindi niya narinig. Tatawagin kayong sinungaling, aking mga iniibig, sa bahagi niyan. At huwag itong mangyari sapagkat ang katotohanan nung inilatag ng Diyos sa buong sanglibutan, sa bawat kalagayan, sa bawat kaantasan, at sa bawat espiritu na mayroon ang bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakilanpaman palang. Ako ang sa inyo'y naglingkod at sa harapan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.